Hello science fans! Naka-experience ka na ba na pagkagising mo, ang saya mo, ang energetic mo, tapos biglang mamaya irritated ka na, medyo emotional or nalulungkot, o kaya overwhelmed? O kaya baka nagtaka ka na bakit may mga taong parang ang bilis magbago ng mood nila in certain periods of their lives? Kadalasan, ang naririnig natin sa mga tao, hormones lang yan. Pero ano ba talagang ibig sabihin nun? Ang mga hormones ay chemical messengers na pinoproduce ng iba't ibang organs ng ating katawan. Nagta-travel sila sa iba't ibang parte ng ating katawan through our bloodstream gamit yung dugo natin para mag-regulate ng iba't ibang processes katulad ng paglaki, metabolism or kung paano natin dinadigest ng pagkain at nagpo-produce ng energy, reproduction or pagpaparami, stress response, at pati na rin ang ating emotions. Pero ang mood kasi natin ay hindi lang kinokontrol ng isang happy hormone or ng isang anger hormone. Isa siyang komplikadong proseso na pinagko-combine-combine ng maraming bagay. Kasama na doon ang hormones, pero nandyan din ang neurotransmitters. Nakakaapekto din ang brain activity at ang ating genetics. May role din ang ating environment at pati na rin ang ating personal experiences. Pag pinag-uusapan ng mood, kadalasan ang naiisip ng mga tao, naku, pambabae lang yan. Lalo na pumapasok yung period, yung menopause o kaya yung pagbubuntis. Pero ang mga kalalakihan ba ay nagkakaroon din ng mga hormonal changes na naaapektuhan ng kanilang mood? Ang sagot dyan ay oo. Ang pagkakaiba lang ay yung patterns at pati yung magnitude o yung level ng pagbabago. Ang mga kababaihan ay mas nakaka-experience ng mas matinding pagbabago ng level ng hormones dahil sa aming reproductive cycle. Ang estrogen at progesterone ay matindi ang nagiging pagtaas or pagbaba during the menstrual cycle, during pagbubuntis, pagkapanganak, at pati na rin sa menopause. Ang mga pagbabago-bago ng level na ito ay naaapektuhan ng ating mga brain regions or parte ng ating utak na involved sa emotional regulation, sa stress response, at pati na rin sa ating behavior or ugali. Ang mga lalaki ay nagkakaroon din ng mga hormonal changes pagdating dyan sa testosterone at sa hormone na cortisol. Pero ang mga pagbabago na ito ay nagkakaroon ng pang-araw-araw na pagbabago at yung mga pangmatagalang pagbabago that's related to age. Hindi siya kasing dramatic nung monthly fluctuations na nangyayari sa mga babae. Ang pag-iintindi sa science ng ating mood ay nakakatulong para tanggalin ng mga misconceptions regarding sa mood swings at para mas maintindihan natin kung paanong ang estado ng ating katawan ay nakakaapekto sa ating mga pakiramdam. So ngayon, meron tayong sasaguting tatlong katanungan. Una, anong mga hormones at biological processes ang nakakaapekto sa ating mood? Pangalawa, bakit nga ba ang mga kababaihan ay mas nakakaramdam ng mas matinding hormone-related mood changes kung ikukumpara natin sila sa mga kalalakihan? Third, ang mga lalaki din ba ay nagkakaroon ng hormonal mood changes? At ano ang pagkakaiba nito sa mga babae? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology. And ang research ko po ay inaaral kung paano nag-a-adapt or nagre-react ang iba't ibang organism sa kanilang environment. At pwede mong sabihin wala ito halos pinagbago kung paano natin iintindihin ang mga sarili natin. Ang ating genes, ang ating cells, at ang mga chemical signals na meron tayo ay lahat nagtutulungan para makapag-react tayo sa mga pangyayari sa ating environment. Isa rin po akong teacher at naniniwala po ako na pag mas naiintindihan natin ang biology, mas naiintindihan din natin ang ating sarili. Ang science naman kasi ay hindi lang tungkol sa mga experiments na ginagawa natin sa ibang mga hayop o halaman. Kasama na din dito kung paano natin mas naiintindihan ang ating katawan at ang ating kalusugan. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong gawing mas madaling maintindihan ang science. Kasi naniniwala po ako na kung mas maraming tao ang makakakita na ang science ay para sa lahat ng tao, mas makakagawa tayo ng mga decisions na makakabuti para sa atin at sa ating society. Okay, pag-usapan na po natin ang question number 1. Anong mga hormones at biological processes ang nakakaapekto sa ating mood at sa ating mga emosyon? Pag pinag-uusapan po natin ang mood, ang kailangan nating tandaan, walang isang hormone na nagpapasaya sa atin, nagpapagalit sa atin, nagpapanervyos or nagpapa-anxiety sa atin. Ang emosyon po kasi natin ay produkto ng isang complex communication network na kasama ang utak, yung rest ng ating nervous system, at pati na rin ang ating endocrine system. Ang isang important na hormone na nagre-regulate ng ating mood ay tinatawag na cortisol. It's also known as the stress hormone.
Ang cortisol ay pinoproduce ng tinatawag na adrenal glands at marami silang napoproduce pag nakakaramdam tayo ng stress. Pag short periods lang tayo nakakaramdam ng stress, useful ang cortisol kasi tinutulungan niya yung katawan nating mag-respond sa mga challenges. Nakakapagpataas siya ng alertness, mas nagiging energetic din tayo at tumutulong siyang harapin natin kung ano man yung dapat nating harapin at the moment. Pero pag sobrang dalas na ng stress, pag naging chronic siya, yung cortisol ay pwedeng maapektuhan ang ating pagtulog. Pwede niya ring maapektuhan ang ating memory or kung paano natin inaalala ang mga bagay-bagay. Nakaka-affect din siya sa ating emotional regulation at pati na rin sa ating mental health. Ayon sa American Psychological Association, ang chronic stress ay hindi maganda kasi pwede niya talagang papangitin ang ating mental health. Pwede siyang mag-cause ng depression, anxiety, at kung ano-ano pa, at pwede niya ring maapektuhan ang iba pa nating organ systems. Ngayon, ang isa pang important na hormone ay yung estrogen. Ang estrogen kadalasan iniisip natin, uy, pang reproduction yan, pero naapektuhan din niya ang paggana ng ating utak. Ang estrogen kasi kaya niyang impluwensyahan ang mga neurotransmitters na nakaka-affect ng ating mood. Kasama na doon ang serotonin, ang dopamine at ang norepinephrine. Kaya pag madalas magbago ang ating estrogen, pwede rin talagang maapektuhan nito ang ating emotional regulation. Kunwari, pag nireregla ang mga babae, ang pagtaas at ang pagbaba ng estrogen ay pwedeng makaapekto sa ating emosyon. Mapapansin nyo na sa iba't ibang tao, pwedeng naapektuhan niya yung mood. Pero apart from that, pati yung appetite, yung level of energy, tsaka yung sensitivity nila. Depende kung anong phase na ng cycle ang meron. Ang susunod ay ang progesterone. Involved din siya sa parehong mood at reproduction. Pag natapos kasi yung proseso na tinatawag na ovulation, yung nagre-release ng egg cell ang katawan ng babae, tumataas ang levels ng progesterone. Ito yung medyo kakaiba kasi yung ibang tao, pag mataas yung progesterone nila, mas kalmado sila. Pero yung iba, mas nagiging irritable, yung iba mas nalulungkot, and marami pa siyang ibang patterns kasi nag-i-interact din talaga yung effect ng progesterone depende sa level ng estrogen. Now, related siya dun sa tinatawag na PMS or premenstrual syndrome. According sa estimates, 75% ng kababaihan ay nakaka-experience ng effects ng PMS. Pero yung severity or yung tindi nito ay malaki ang differences. Meron ding mas maliit na porsyento ng mga babae na merong tinatawag na premenstrual dysphoric disorder. Ito ay mas severe na kondisyon na matindi na yung nagiging effect sa mood. Around 3 to 8% of women have this. Ngayon, ano naman yung sinasabi nilang happy hormones? Baka narinig nyo na rin yung serotonin, dopamine, oxytocin at pati na rin endorphins. Technically, ang serotonin at dopamine ay kinaklasify na neurotransmitters. Meaning, mga chemical messengers sila na ginagamit ng neurons or yung mga cells ng ating utak para makipag-usap sa isa't isa. Pero lagi silang na-associate with hormones at kung paano nire-regulate ng ating katawan ang ating mood. Ang serotonin ay importante para sa feelings ng emotional stability, sleep, yung appetite, at yung pakiramdam na, okay lang ako. Ang dopamine naman ay involved sa motivation, sa reward, sa pag-aaral, at yung feeling na, yes, may na-accomplish ako. Ang oxytocin naman, yung tinatawag na bonding hormone, ay related naman siya sa social connections. Kadalasan associated siya sa panganganak, sa breastfeeding, at yun nga kung gusto nating magkaroon ng mga kaibigan or mga friends na talagang love natin. Pero ngayon napansin na ng mga scientists na ang oxytocin ay mas complicated kesa dun sa sinasabi nating love hormone. Kasi nakadepende pa rin yung effect niya sa context, sa relationships, at yung personal experiences ng mga tao. Kaya pag may nagsasabing, yung mga hormones ko naapektuhan niya yung mood ko, hindi naman talaga sila mali. Pero yung reality ay mas complicated. Kasi ang mood, mas para siyang biological orchestra. Maraming instruments na involved, hindi lang isa-isa. Question 2. Bakit nga ba mas strong yung mga mood-related changes, lalo na pag associated siya sa hormone sa mga babae, compared sa mga lalaki? Ang pinakamalaking rason dito ay ang mga kababaihan kasi mas marami at mas matindi yung hormone-related changes na nai-experience sa span lamang ng isang buwan. Throughout the menstrual cycle kasi, yung estrogen at progesterone, matindi yung pagtaas at pagbaba niya para i-prepare ang katawan ng mga babae for the possibility na pwede silang magbuntis.
Pag narating na yung ovulation, yun yung peak ng estrogen levels. Pagkatapos naman ng ovulation, yung progesterone naman yung tumataas, tapos biglang babagsak sila pareho pag hindi nabuntis yung babae. Ang kaso, hindi lang naman yung reproductive organs yung naapektuhan nila, pati yung utak. Ang estrogen kasi ay kayang mag-interact sa utak natin, lalong-lalo na dun sa mga parts na nakakaapekto ng mood, kasama dyan ng emotional regulation at stress response. Kaya yung mga events sa buhay ng babae na nag-i-involve ng hormonal transitions katulad ng menstruation, yung pregnancy, yung postpartum or pagpanganak, yung menopause, lahat yan ay pwedeng baguhin ang mood levels or emotional regulation abilities ng mga babae. Yung pagbubuntis na lang isa siyang napaka-clear na example. Habang nagbubuntis yung babae, tuloy-tuloy yung pagtaas ng estrogen at progesterone. Tas pagkapanganak, babagsak yan pareho. Yung biglaang biological change na ito, yun yung nagdudulot ng mga postpartum changes. In fact, posible din na yun yung nagkukos ng postpartum depression. Kaya mapapansin nyo maraming nanay na pagkapanganak, mas irritable sila, mas mabilis silang umiyak, mas sensitive sila. And hindi siya rare. Around 70 to 80% of women, pagkapanganak nila ay nakaka-experience ng mga ganitong emosyon. Usually, tinatawag siyang baby blues. And normally, after 2 weeks, medyo nagno-normalize naman siya. Pero around 1 in 7 women ay nakaka-experience ng mas malalang postpartum depression. Ito ay isang seryosong kondisyon at kailangan nito ng medical attention. Hindi siya imahinasyon lang. Menopause naman ay isa pang major transition. Habang bumababa ang function ng ovaries, bumababa ang level ng estrogen. May mga nakaka-experience ng symptoms katulad ng hot flashes, pagpangit ng sleep quality, and yun na nga, pati yung pagbabago ng mood. Pero kailangan ko i-emphasize na hindi lahat ng kababaihan ay nakaka-experience ng matinding mood changes. Ang biology kasi ay nag-i-interact sa maraming bagay, kasama na dyan yung lifestyle, yung levels of stress na meron tayo sa pang-araw-araw, yung mga relationships natin, ang ating genetics, at syempre yung overall state ng ating kalusugan. Yung concept na ang mga kababaihan ay kinokontrol ng kanilang emotions, oversimplification yun. Lahat ng tao ay may hormones at lahat ng tao ay nakaka-experience ng hormonal changes. Ang pagkakaiba lang ay yung reproductive hormones ay may mas dramatic ang pagtaas at pagbaba pagdating sa mga kababaihan. Punta na tayo sa question number 3. Ang mga kalalakihan din ba ay nakaka-experience ng hormonal changes? And ano yung pagkakaiba sa mga babae? Ang sagot ay oo, pati ang mga lalaki ay nakaka-experience ng hormonal changes na pwedeng maapektuhan ang kanilang mood. Ang main hormone na kadalasang nadidiscuss pagdating sa mga kalalakihan ay tinatawag na testosterone. Maraming kayang impluwensahan ang testosterone. Kasama na dun ang muscle development, yung pag-function ng kanilang reproductive organs, energy, motivation, at mga aspeto ng kanilang behavior. And syempre, nag-i-interact din siya sa ating utak para maapektuhan ang mood regulation. Pero ang testosterone levels ay hindi constant. Sa kalalakihan, ang testosterone ay may tinatawag na daily rhythm. Mataas siya sa umaga, tas dahan-dahan siyang bumababa throughout the day. Tapos, ang testosterone din ay bumababa habang tumatanda ang mga lalaki. And may mga pag-aaral na nagpapakita na pag mas mababa na ang testosterone, meron talaga siyang effect sa katawan. Katulad ng pagbaba ng energy levels, yung medyo low na mood, at yung decreased motivation. Pero syempre, yung mood ng mga lalaki, hindi naman testosterone lang ang nagde-determine sa kanya. Yung stress, yung pagtulog, yung physical health, yung relationships, and syempre yung mental health ay lahat yan may major roles. Ang mga kalalakihan, well, pati rin naman yung mga babae, ay pwede rin maka-experience ng changes in levels ng cortisol. And yun nga, related yon sa dami ng stress na nakikita nila sa pang-araw-araw. And kahit pareho na ang babae at lalaki ay nakakapag-produce ng cortisol, kung paano niya naapektuhan ng ating katawan ay magkaiba across the two sexes. Ang pagkakaiba kasi ay hindi na yung isang sex naapektuhan siya ng hormones, yung mood, pero yung kabila hindi. Ang pagkakaiba ay yung pattern. Ang mga babae, merong large cyclical changes sa kanilang hormones at related yon sa reproductive cycle. Ang mga lalaki, small pero tuloy-tuloy na hormonal fluctuations na na-experience nila sa pang-araw-araw. Pero syempre, pareho naman silang may komplikadong biological
interactions na nagreresulta sa mood. So, ang pinakaimportanteng kailangan nating tandaan dito, importante ang hormones pagdating sa mood pero hindi lang sila yung nagre-regulate ng mood natin. Pero syempre, pagdating sa ating mood at sa ating mental health, kailangan din nating alamin kailan ba tayo dapat humingi na ng tulong. Yung pagiging malungkot, yung pagiging irritated, yung pagiging emotionally sensitive, parte naman talaga siya ng pagiging tao. Nagbabago kasi yung mood natin pag stress tayo, pag kulang tayo sa tulog, pag gutom tayo, or pag meron tayong nakikitang nakakairita sa paligid natin. Pero may mga times na yung mood changes natin ay signal na kailangan na nating humingi ng tulong. Ano-ano nga ba yung mga senyales na kailangan na nating maghanap ng professional help pagdating sa ating mental health? Una, pag yung mood natin ay intense at mahirap na siyang i-control. For example, yung sobra-sobra ka na lang nalulungkot, nagagalit, nagiging nervyoso, at hindi mo alam kung bakit ganun and parang hindi ka naman ganun dati. Pangalawa, pag yung emotions mo ay nahihirapan ka ng i-control yung buhay mo. Pag naapektuhan na nung status nung mood mo yung pag-aaral mo, yung pagtatrabaho mo, yung mga relationships mo with your friends or your family, baka dapat meron ka ng kausaping professional para makita kung paano siya maayos. Third, pag pangmatagalan na or ang tagal na nung pagpapakita ng symptoms sa'yo. Pag consistent yung anxiety, yung hopelessness, yung pagiging malungkot, usually sign na siya na kailangan mo na talagang humingi ng tulong. Panglima, pag napapansin mong nababago na niya yung patterns mo ng pagtulog, ng pagkain, pag sobrang baba na ng energy levels mo, hindi ka na makafocus at hindi ka na motivated. Lahat ng yan ay major signs na maybe it's time for you to get medical or professional help. And most importantly, if nagkakaroon ka na ng thoughts of self-harm, yung sasaktan mo yung sarili mo, yung feeling mo wala ka ng kwenta, yung pakiramdam mo ay hindi ka na matutulungan ng kahit sino, yun yung napaka-importanting sign na okay, it's time, kailangan ko na talagang maghanap ng professional help, ng isang mapapagkatiwalaan kong tao, or isang crisis hotline or organization. Ang utak natin ng ating katawan ay matindi ang connection. Pag humihingi tayo ng tulong, hindi ibig sabihin nun weak or mahina na tayo. Ang ibig sabihin lang nun, kailangan nating mas maintindihan ang ating katawan at yun nga, mas concerned tayo sa ating well-being kaya nga humihingi ng tulong. Ang pinapakita sa atin ng science ay ang emotions natin ay hindi lang willpower, hindi lang yan dasal-dasal lang. Complex biological process siya. At dahil biological process siya, kung merong mali, pwede nating ma-figure out kung paano siya gamutin. Pero syempre, bago matapos yung episode natin today, gusto ko munang ipaalala sa lahat na open pa rin po ang Scientia Thesis Grant for your submissions. So kung kayo po ay college student, senior high, or junior high na kailangan ng extra funding para sa inyong thesis, apply na po. You can check out the link sa description ng video na ito or sa aming social media pages. And kung gusto niyo pong tumulong para mas marami pa po tayong kabataang kababaihan na matulungan, you can also donate through our donation channels, through Land Bank and through GCash. Available din po yung information na yan sa ating social media pages. So kung pwede nyo pong i-share sa mas maraming tao, ma-appreciate po namin. Meron din po tayong limited edition merch ngayong taon, mga stickers, and meron din po tayong acrylic pin for sale. Lahat po ng proceeds niyan ay pupunta sa Scientia Thesis Grant. Meron din po tayong limited edition dry fit shirts in neon pink and white. So makikita niyo po kung paano umorder sa ating social media pages. So maraming salamat po sa inyong suporta, sa panonood, sa pag-share, and hopefully through this process, mas marami pa po tayong kabataang kababaihang matulungan. But what do you think? Sa tingin niyo po ba nakakatulong talaga na pinag-uusapan yung biology ng ating emotions para matanggal yung stigma against mental health issues? Ano pa pong ibang topic tungkol sa ating hormones, sa paggana ng ating utak, or ng ating katawan ang gusto niyo pang pag-usapan? Let us know your thoughts in the comment section below.